Ang mga nangunguna sa kanilang panahon ay mga makapangyarihang bayani o isang sukdulang nilalang na higit sa lahat. Taglay nila ang isang mapanirang kapangyarihan na humihigit sa lahat. May isang hari noon na nagawang bumuo ng isang imperyo. Siya rin ang pinuno ng isang dakilang organisasyon. Sa buong kasaysayan, may mga naalala dahil sa kanilang mga gawa, pagtalo sa isang hari ng demonyo, pagpapagaling ng mga sakit, o simpleng pagiging makapangyarihan. Ngunit iniisip ito ng batang lalaki at nagngingit-ngit sa galit, naniniwalang ang lahat ng kwentong ito ay isang malaking biro. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao na puno ng puot. At ang batang iyon ay sinanay sa paraang gusto nila, simula sa edad na 10. Ngunit ang bata ay nauwi sa pagiging punching bag sa proseso, hinuhubog kung paano nila nais. Upang lumakas, ang mabuhay ay tunay na isang malaking sakripisyo. Maging ang magandang babaeng iyon ay nagpadama sa kanya ng tunay na kawalan ng pag-asa sa kabila ng kanyang ngiti. At sa gitna ng lahat ng kapitan, kinailangan pa rin niyang marinig ang mga bagay tulad ng, ang lahat ng ito ay para sa iyong ikabubuti, upang ikaw ay lumakas. Hindi bababa sa malapit na ang oras na magpapalam ka sa lahat ng ito. Sa lahat ng peklat na nakaukit sa kanyang kaluluwa. Upang iwanan ang demonyong lugar na iyon, ang mga hangkag na bayani. Ang batang ito na labis na nagdusa hanggang ngayon ay pinangalan ng Davy. Siya ang nagmamay-ari ng nakakapanabot na paglalakbay na ito. Ang mga babae ay nanghihinayang na isa pa rin siyang mahirap na hamak. Dapat sana ay mas pinahirapan nila siya, ngunit hindi niya itinatago ang kanyang ginhawa. Sa kabila ng kanilang batang anyo, silang lahat ay mga matatandang nabuhay ng libu-libong taon. Dahil sa pagtawag sa kanila ng mga matandang mangkukulam, ang isa sa kanila ay sumiklab sa galit at winasak ang isang bato sa isang suntok. Sinubukan niyang saktan ang bata, sinasabing tiyak na gusto na nitong mamatay, ngunit binaliwala lamang ng protagonista ang kanyang pagmamaktol. Sinusubukan nilang pigilan siya, ngunit determinado siyang turuan ito ng leksyon, nag-aalok ng libreng pagpapaganda ng mukha ng walang anestesya. At patuloy siyang nagpupumiglas sa mga humahawak sa kanya, ngunit napagtanto niyang walang saysay ang kanyang mga pagsisikap. Samantala, patuloy na binaliwala siya ng bata. Sa kabila ng pabirong sinabi, isa pa rin itong pamamaalam, at sa lahat ng halaga nito, mamimiss siya ng mukhang batang matanda. Hiniling niya na habang nabubuhay ang bata, huwag niya silang kalimutan. Sa isang sandali, tiningnan niya ng mabuti ang lahat ng taong iyon, halos tila may paghanga. Ngunit agad niyang iniurong ang kanyang mga paa, walang interes na alalahanin ang mga araw na iyon, iniwanan ang marami sa mga nagambag sa kanyang mahigpit na pagsasanay. Tinatahak ng batang lalaki ang kanyang landas, ngunit may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. At mula sa kaibuturan ng kanyang puso, umaasa siyang hindi na niya muling makikita ang mga degeneradong iyon. Habang patuloy siyang sumusulong, ang lahat ay naglalaho hanggang sa liwanag na lamang ang natitira. Isang nakasisilaw na matinding liwanag. Ngayon ay nakahiga na siya. Tila may gamot na ibinibigay sa kanyang katawan sa pamamagitan ng intravenous. Walang ibang tao sa silid. Marahang sumasayaw ang mga kurtina sa banayad na hangin. Bahagya na lamang may galaw ang kamay na iyon. Sobrang hina ng kanyang katawan kaya halos hindi niya maidilat ang kanyang mga mata. Labis na pagsisikap ang kinailangan kaya sumuko na siya sa pagsubok. Sa wakas, bumalik ito sa lugar na iyon. May isang pintura na nakasabit sa dingding ng silid. Siya ang mahina at pinabayaang prinsipe, at ang kanyang buong pangalan ay Davy Alm. Ang Round Kingdom ay nasa silangang bahagi ng kontinente, isang maliit na bansa na nagluwal ng isang hindi gaanong mahalagang tagapagmana. Hindi tulad ng kanyang dating buhay, inakala niyang magkakaroon ng ilang pribilehiyo sa pagiging ipinanganak na maharlika, tulad ng isang balon ng luho. Ngunit malinaw na isa lamang siyang hanggal sa pag-iisip niyon. Akala niya ay magiging mapayapa ang kanyang buhay, hindi na pagtantong gaano kadelikado ang posisyon ng tagapagmana. Ang mga nagkutsaba laban sa kanyang pamilya ay naglagay ng lason sa kopa, at lumaki siyang palaging nasa ilalim ng atake. Dahil mahina siya, nanganganib din siyang mapatalsik sa pamilya. Sa kanyang mga alaala, nagsimula niyang maalala na may nagmamasid sa kanya at mas pinili niyang kalimutan ang bahaging iyon. Ang prioridad niya ngayon ay ang gumaling. Haharapin niya ang lahat ng iba pa mamaya. Maghintay ang tadhana dahil kapag gumaling na siya, magagawa na niya ang lahat.
Magagawa niyang talunin ang bawat isa sa mga nagkutsaba laban sa kanya, lalo na ang blonde na brat na iyon. Dahil ang protagonista ay sinanay ng mga bayani sa loob ng libu-libong taon. Umiiyak ng mag-isa ang kawawang bata. Ngunit tila may nakakita sa kanya. Isang taong nakakita sa baguhang nagtatago. Ikinagulat ito ng protagonista. Buwisit, hindi man lang makaiyak ng payapa ang lalaki ng walang sumusulpot na anak para istorbohin siya. Magpakatatag ka, aking protagonista. Isa ito sa mga bayaning nagsanay sa kanya, na alam ng bagbog sarado ang bata. Maganda pang ang panoorin. Kung pumunta lang siya rito para pagtawanan siya, hayaan na, sabi ng protagonista, dahil wala na siyang pasensya para sumagot. Sila ang mga malugod siyang tinanggap, para lamang baliwalain siya kalaunan ng mapagtanto nilang mahina at walang silbi siya. Ang totoo, labis siyang hindi komportable dito. Ngunit dahil mahina siya, kinailangan niyang tiisin ang lahat ng tahimik. At ngayon ay naroon siyang halatang nababahala. Hindi siya nagpunta sa lugar na iyon sa kanyang sariling kagustuhan at hindi niya rin talaga alam kung ano ang dapat niyang gawin. Sinubukan ng bayani na aliwin ang bata sa pagsasabing egocentric ang mga taong iyon at wala siyang kasalanan dahil hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng maging isang bayani at sinabi ng tunay na bayani roon na ang sagot sa tanong na iyon ang hinahanap ng lahat. Kaya oras na para sumaya ng kaunti ang baguhan. Sabi niya habang hinahawakan siya sa balikat dahil nagpasya siyang tutulungan niya itong hanapin ang sarili niyang sagot. Total, naging pamilya na sila. Ngunit hindi sumasang-ayon ang protagonista sa pahayag na iyon. Hindi pa niya kilala ang mga taong ito. Ang bayani sa kanyang harapan ay pinangalan ng Hercules at isa siyang eksperto sa kaligtasan. Mula noon, itatalaga niya ang kanyang sarili sa pagsasanay sa mahinang katawan ng bata. Hindi ikinatuwa ng protagonista ang balita dahil pinaghihinalaan niyang maaaring masakit at lubhang kakilakilabot ang proseso. Sinabi ni Hercules na kailangan nilang magkasundo, ngunit ang protagonista, desperado, ay nagsabing hindi pa siya nagbibigay ng kanyang pahintulot. Iyon ay panaginip lamang na puno ng kanyang mga lumang alaala. At ngayon ay nagising na naman siya. Nakarete pa rin siya sa kama, tumatanggap ng intravenous na gamot. Tila, talagang nangyari nga ito kahit papaano. Nakabalik na siya sa kanyang sariling mundo. Nakahiga pa rin, naririnig niyang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Habang papalapit ang tao, sinusubukan ng protagonista na alamin kung gaano na siya katagal nakabalik. At sa lahat ng panahong iyon, isang tao lamang ang dumalaw at nag-alaga sa kanya, ang parehong katulong sa bawat pagkakataon. Siyempre, magiging ganoon ang mga bagay-bagay. Total, matagal na siyang nanatili sa ganoong kondisyon. Ngunit ang ideya na isang tao lamang ang nag-alaga sa kanya ay bumabagabag. Sa kanya, talagang ipinapakita nito na walang ibang nagmamalasakit. Gayunpaman, dapat siyang maging mas mapagpasalamat.